Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isa na namang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Isang malaking bar ang nakaset up kung saan ang mga bartenders na nagsaserve ng wide selection ng alcoholic drinks ay pulos babaeng nakadamit na sexy. Pare-pareho halos ang itsura ng mga ito. Mahabang kulot na buhok, big boobs, low neckline blouse at tight pants. Bawal umorder ng tubig sa bar. Binubuhusan ng tubig ang sino mga magkakamaling umorder ng tubig. Every once in a while, may umaakyat na babae sa ibabaw mismo ng bar para mag-sexy dance. May mga couches sa madilim na sulok ng bar at mga small tables and chairs para sa mga grupo o mga pares na gustong mag-solo. The place was littered with young men, halos lahat good-looking in their own way. Marami ring mga babae na hindi nalalayo ang itsura sa mga bartenders. Maliban na lang na kung posible iyon ay mas sexy pa ang mga outfits. Hindi iilang lalaki ang sumunod ng tingin kay Ashley nang pumasok siya sa bar. Napansin niya iyon pero hindi niya binigyan ng atensyon. Isa lang ang dahilan kung bakit siya narito. At ang rason na iyon ay nakatayo sa gilid ng bar, medyo malayo ng ilang hakbang sa ibang mga guest. Luminga every now and then, as if naghihintay ng kung sino. Si Raymond. Lumukso ang puso niya na makita ang binata. This was her chance. Kalahating araw siya sa parlor at isang linggo niyang allowance ang naubos para ma-achieve ang gusto niyang look para ngayong gabi. Pero she could have paid more at hindi siya manghihinayang. Nang tingnan niya ang sarili sa huling pagkakataon bago siya umalis ng bahay ay gusto niya ang nakita. She looked more mature, she saw to that. Nilagyan ng waves ang normally ay mahaba at straight niyang buhok. She was wearing makeup whereas ang mukha niya ay hindi nag-ordinaryong kailangan ng makeup. And best of all, she was wearing her little black dress. Sinabi ng mga fashion magazine, lahat daw ng babae ay dapat mayroon ito sa kanilang wardrobe. Kaya nang pumasyal sila ng favorite aunt niya sa US, ay ibinili siya nito ng ganitong klaseng damit sa isang sikat na store sa 5th Avenue. Mga 3 buwang sweldo siguro ng isang ordinary empleyado ang halaga ng damit na iyon. Pero it was worth it. Ashley felt sexy just having the soft cloth wrap against her thighs. She looked hot at alam niya iyon. Buti na lang, nasa isang official visit ang daddy niya sa Mindanao dahil kung hindi siya makakalabas ng bahay. Ngumiti siya sa sarili habang papalapit kay Raymond. Ngiti iyon ng isang babae na naniniwalang ang tanging kailangan para makonquer ang buong mundo ay makinis na kutis and a pair of long, shapely legs. May lalaking humarang sa daraanan niya. Excuse me miss, care for a drink? Shit, isip niya pero ngumiti siya. Hindi ipinahalata ang bahagyang pagkainis. Nothing would spoil her night. Hindi ang isang ito na hindi lang mukhang college jock, feeling college jock din. Na-misinterpret nito ang ngiti niya. Mukhang lalo pang lumakas ang loob. Tamang yabang. You're so hot, baby. Alam mo, bagay tayo. Duh! Hindi niya inalis ang ngiti. Keep dreaming, sabi niya at sarkastikong dinugtong, baby. Lalagpasan na lang sana niya ito pero hinawakan siya nito sa braso. Wait! Wala ka bang kasama? I have a girl with me but I will ditch her anytime for you. God, so kapal! Iyon ang kanyang inisip pero alam niya na baka gumawa pa na eksena ang lalaki kapag nireject niya. Ibang taktika ang ginamit niya. You know what? I'd love that pero alam mo kasi may kailangan muna kong asikasuhing importante. Maybe later. Not on your life, sabi niya sa sarili. Mukhang umepekto ang gimmick niya. Ngumisi ito at lumayo, ngunit hindi bago siya bulungan siya ng later sweetie. Tumaas yata lahat ang balahibo niya sa kilabot. Kadiri! Anyway, back to business. Unfortunately, pagtingin niya sa kinatatayuan ni Raymond, wala na ito. Nagpapanik na iginala niya ang paningin pero hindi niya nakita ang hinahanap. Lumapit siya sa bar at nag-usisa kung may nakakita rito. Lumabas yata doon.
Itinuro sa kanya ang side exit ng bar. "Thanks," sabi niya bago naglakad patungo sa direksyong sinabi ng babae. Marahan niyang binuksan ang pinto. Palabas ito ng isang pathway na patungong garden. At sa gitna ng halamanan ay may isang malaking gazebo. Napapalibutan ang mga mababang puno ang gazebo, kaya ang nakikita niya lang sa kinatatayuan ay ang pamilyar na likod ni Raymond. Huminga siya ng malalim. This was the chance na pinakihihintay niya. Nagsimula siya maglakad papalapit dito. Ilang hakbang na lang ang layo niya rito nang marinig niya ang boses ng binata. Saka lamang niya na-realize na hindi ito nag-iisa. "I've been thinking about this for a long time." Simula ni Raymond. "Ikaw ang unang sasabihin ko because it's only fitting." Alam niyang mali ang makinig sa usapan ng ibang tao. Isa sa mga leksyon iyon ng mama niya bago ito namatay. Pero for some reason ay hindi niya kayang gumalaw sa kinatatayuan. Kasi, "Jason, I'm in love with you." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Una niyang naramdaman ay shock. Pero hindi pa tapos sa sinasabi si Raymond. "I'm gay, Jason, and I'm in love with you. I don't know how you'll react to this, and I'm sorry but I'm always been in love with you." Hindi na alam ni Ashley kung paano siya nakalayo sa kinaroroonan ng nag-uusap. Ayaw na niyang marinig pa ang susunod na sasabihin ni Raymond. Denial ang kasunod ng una niyang naramdaman. No, hindi pwede. Imposible. Raymond could not be gay. Mahal niya ito. All her life it seemed, minahal niya ito. How could he be gay? Kahit kailan ay hindi niya naisip ang posibilidad na iyon. Then, she started feeling cheated. Para siyang ninakawan ng isang mahalagang bagay. Bumalik siya sa bar. Kailangan niya ng bagay na magpapamanhid sa kanya. Nag-order siya ng isang shot ng vodka. Matapos ay isa pa. Nasa pangatlo na siya nang mapansin niya ang lalaking iniwasan niya kanina. Sa kabilang bahagi naman ay nakita niyang muling pumasok sa bar si Raymond. Parehong ayaw niyang makita ang mga taong iyon. Hindi pa siya makakauwi dahil alas 12 pa ang instruction niya para balikan siya ng driver. Walang pumapasok na taxi sa subdivision na iyon. Besides, ayaw pa niyang umuwi. Humingi siya sa bartender ng isang boteng vodka at isang baso. Dinala niya ang mga iyon palabas muli ng garden. Doon ay nagtago siya sa malamlam na ilaw ng gazebo. Iniinom ang alak straight mula bote. Stupid Ashley, stupid, stupid. Kailangan niya ng kausap pero hindi niya pwedeng tawagan si Missy. Ano naman kaya ang sasabihin niya? Uy friend, alam mo, nadiskubre kong bakla pala ang cousin mo na pinagpapantasyahan ko. She couldn't do that to Raymond, even under the circumstances. Oh God, please, anong gagawin ko? May tumamang anino sa kanya, kaya na-realize niya na hindi na siya nag-iisa sa gazebo. She looked up. Hindi niya masyadong makita ang mukha ng kaharap dahil nasa likuran nito ang liwanag. Ang tanging niya lang napansin ay ang fact na matangkad ito sa ordinaryong lalaki. Can I help? Tanong nito. No, I'm okay na. Napahiya dahil may nakarinig sa desperate prayer niya. Tumayo siya para umalis. Pagtayo niya ay saka lang niya naramdaman ng todo ang kalasingan. Muntik na siyang matumba kung hindi siya nahawakan ng lalaki. Oops, careful. Tising ang tono ng pagkakasabi niyon para sa di may paliwanag na dahilan. Naisip ni Ashley that his voice sounded comforting. I'm okay, sabi niya. Pero nahihilo siya kaya bumalik siya sa inuupuan, hawak ang noo. Sinabi sa kanya ni Missy dati, kung nahihilo, ibig sabihin ay kulang pa sa inom. Mas may experience ito sa inuman kaysa sa kanya, kaya muli niyang itinaas ang bote ng vodka sa bibig. Kung ako sa iyo, hindi na ako iinom, advice ng lalaki. Halos wala na rin namang laman ng bote, kaya ibinaba na lang niya iyon. I guess you're right, pero sino ka ba? My name is Jason. Natigilan siya sa kabila ng di kinasanayang feeling ng pagkalasing. Jason? Yung Jason na kausap ni Raymond? Mukhang napansin ng binata ang reaksyon niya, pero nagkibit balikat ito. I left my jacket here, sabi nito. Jacket?
Naalala niyang may black cloth na inuupuan siya kanina. Oops, sorry. Iniangat niya ang sarili sa pagkakaupo para hilahin ang jacket. Iniabot niya yon sa kaharap. I think I got it all wrinkled up. It's okay, I am leaving anyway. Mabilis ang mga ideyang tumakbo sa utak ni Ashley. Ito ang lalaking kausap ni Raymond kanina. Ito ang lalaking mahal ng crush niya. Pinagpalit siya nito sa matangkad na pagkabango-bangong mama na ito. She wanted to see his face, pero madilim at medyo hazy ang paningin niya dahil sa epekto ng alkohol. Sa ilang oras na nagdaan matapos niyang malaman ng katotohanan tungkol kay Raymond, napagdaanan na yata niyang lahat ng emosyon at ngayon ay galit na ang nararamdaman niya. Gusto niyang maramdaman ni Raymond kung ano ang nararamdaman niya. At ngayon ay ibinigay sa kanya ang kaisa-isang tao na pwede niyang gamitin para ma-accomplish iyon. Wala siyang karanasan sa mga ganitong bagay, pero marami na siyang nabasang libro at napanood na pelikula. And she was damn intelligent. Kung hindi siya lasing, marahil ay hindi niya gagawin ang sunod niyang ginawa. But there she was. Tumayo siya on her unsteady feet at niyakap ang lalaking kaharap. At sabay inilapat ang mga labi sa mga labi nito. Wait! Narinig niya ang hesitation sa boses nito. She stepped back. Nakalimutan niya ang instensyong manghalik for revenge. She actually felt slighted. Her very first kiss, and she was being rejected. Baka dahil hindi siya marunong humalik, o baka naman dahil amoy alak ang hininga niya. Hindi niya na-realize that her confusion was written all over her face. Nakita iyon ni Jason, and he couldn't help his next movement. He hugged her to him and gave her what she was asking for, a long passionate kiss. Nanlaki ang kanyang mga mata sa di kilalang sensation na naramdaman sa halik na iyon, at sa mga kamay na humahaplos sa naka-expose niyang balat. And then she closed her eyes and allowed herself to be swept by the sensual tide he was giving her. Come with me, sunod na sabi nito. Muli niyang iniangat ang ulo nang marinig ang boses nito. Mayroon siyang hindi naiintindihan sa sinabi nito. The alcohol and something else, something unfamiliar, were fogging her mind. What? Sabi ko, come with me. Ulit nito. Alam ni Ashley, inaasahan niyang gumawa ng desisyon but it was also confusing. She couldn't think. Hindi niya alam ang nangyayari sa kanya. Only that may kinalaman itong lahat kay Raymond. Or was it the hand caressing her nape? Saan tayo pupunta? Tanong niya. Nagkibit balikat ang lalaki. Importante ba yon? Muli siya nitong hinalikan until she was breathless. Yes. No. Litong sagot niya. May ngiti sa boses nito nang muling magsalita. Yes or no? Are you coming? Okay, sige. May amusement sa boses nito. So, hindi mo na itatanong kung saan tayo pupunta? Alam niya at the back of her mind that the alcohol was making her reckless. Gusto niya ang pakiramdam na iyon. I don't care. Ang sumunod na medyo malinaw na memorya niya ay silang dalawa na nakatayo sa counter na bilihan ng tiket. May sinusulatang papel si Jason. I'm sorry, hindi ko pa naitanong. What is your name? Ipinilit ng dalagita na imulat ang mga mata. Ashley Moira Fernandez. How old are you? Kailangan kasi sa manifesto. Narinig ni Ashley ang tanong pero hindi na niya kayang sagutin. Sumandal siya sa binata at nawala ng consciousness. Wala itong choice kundi ilagay ang inaakalang edad ng kasama. Sa ilalim ng column ng age ay isinulat nito, 22. Tama kaya ang naging desisyon ni Ashley na sumama kay Jason upang mawala ang sakit na nararamdaman niya dahil sa natuklasan niya tungkol kay Raymond? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po!